Makikita natin ulit sa storyang to, sino naman ang mga naniwala kay Jesus at sino ang hindi. At alam na ni Jesus na gusto na siyang patayin ng mga Hudyo, lalo na ng mga tituladong mga Hudyo, yung mga Pariseyo, tsaka yung mga punong hari. So simulan po natin. Nakarating sa mga Pariseyo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't inutusan nila at ng mga punong hari ang ilang bantay sa templo na dakpin si Jesus. So eto na, nag-join force sa itong Pariseyo tsaka yung punong pari. So parang inutusan nila yung mga bantay para dakitin si Jesus. And sino ba itong mga Pharisees? Mahigpit na interpretasyon sa Torah. Batas na binigay ng Ama kay Moises. Kaya dekahon ang mga kilos nila at mahigpit sila sa mga tao sa pagpapatupad nito. Kaya po itong mga Pharisees ganyan. Masyado yung dekahon sila, masyado yung tinitignan nila yung mga tinuturo ni Jesus. Kung yung tinuturo ba ni Jesus ay tama o may dagdag o mali sa mga tinuturo ng mga nakaugalian na nila o nababasa nila, na pag-aralan nila sa mga katuruan ni Moises. Kung minsan yung katuruan ni Moises, dinadagdagan pa nila kaya masyado nagbibigay ng pahirap sa mga tao. So yan ang mga Pharisees. Kumbaga, sa ngayon po ang mga Pharisees, sila yung mga politiko. Okay? Sila yung mga senador. Yan. Mga Sadducees naman, sila ang chief priest. Mayaman dahil sa minanan nila sa mga ninuno nilang Hudyo mula sa Jerusalem. So mayaman pala to mga to, mga sosyal pala to mga to. Hindi sila naniniwala sa mga anghel at sa muling pagkabuhay ng patay na may espiritu. Kaya salungat sa tinuturo ni Jesus na ang tao may espiritu. Salungat sa tinuturo ni Jesus na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kung tayo yung Sadducees, definitely may inis tayo sa mga turo ni Jesus. Parang saan kagaling? Ito ang aming Lord na nagturo sa amin ito. Magtataka ka, bakit pupunta ka rito at sasabihin mo ikaw ang anak ng Diyos, anak ng aming Lord, na ang tinuturo mo naman ay salungat sa nalalaman namin. So, yan. Sa mga Pharisees po, makikita natin may mga ranggo po rin yan. So, ganyan na. So, inutusan nila yung kanilang bantay para dakitin si Jesus. Makakasama pa ninyo akong ng kaunting panahon at babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita sapagkat hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. So yan ang mga sinabi niya doon sa manghuhuli, sa huhuli sa kanya. So para bang kung isa tayo sa huhuli kay Jesus, magugulat ka. Ano ba itong mga sinasabi nitong taong to? Sa kaya pupunta to? Bakit hindi tayo makakapunta sa kanyang pupuntahan? Parang sinasabi niya na babalik ako doon sa nagsugo sa akin. Eh sino pa nagsugo sa iyo? Yung sinasabi mong ama mo? So ganyan, diretso, sinabihan ni Jesus. Hindi siya natatakot dun sa mga bantay. Saan kaya pupunta ang taong ito at hindi na raw natin siya makikita? So parang, ang umuwi ngayon yung mga bantay at bumalik dun sa kanilang bossing, sa mga Pariseo at saka sa mga Sadducees, na wait lang po, sabi niya, ano daw siya, aalis daw siya, hindi daw natin makikita. Hindi daw natin alam kung saan siya pupunta. Pupunta kaya siya sa ating mga kababayang napadpad sa lupain ng mga Grego upang magturo sa kanila? Bakit kaya yun ang sinabi nila? Na pupunta daw siya sa Greece. Kapag nagpunta si Jesus doon, hindi siya pakikinggan. Mahilig po ito sa mga Diyos-Diyosan, itong mga taong to. Hindi sa papakinggan. Maraming mga Diyos-Diyosan. Nung itinayo ang pangalawang templo before Christ, bago pa dumating si Jesus, tinayo yung pangalawang templo. Ito mga Grego, nagtayo kagad ng kanilang
Diyos-Diyosan, si Jesus, nilagay sa loob ng templo. So marami silang mga ginagawang salungat sa mga katuruan ni Moises. Mas matindi ang kanilang mga ugali. Mga matatapang yan. Meron sila mga wrestling na, ang wrestling nila, mga nakahubad pareho. Tapos, mahilig sila sa mga party, tapos orgy. Alam niyo, orgy, yung nagsisex sila, sige, walang humpay na sex. Nagsisex sila kahit kanino during their parties. At marami mga bakla dyan. Yan, mga bakla. Kaya yung mga bakla nag-orgy, nakakasakit sila tuloy. So yan po, marami silang mga ugaling mga ganyan. Kaya parang sinasabi ng mga Hudyo na babalik tong si Jesus na yan doon sa mga Grego upang magturo sa kanila. Parang sarcastic ang pagkakasabi. Ano kaya ang ibig niyang sabihin ng kanyang sinabing, hanapin niya ako ngunit hindi ninyo ako makikita at hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. So, yan ang narinig ng bantay. Ano kaya ibig sabihin nito? Parang, kung tayo yung bantay, parang kakaiba tong taong to Hindi kaya nababaliw na tong taong to. O pero parang may kapangyarihan yung sinasabi niya Pagka nagsasalita siya, kinikilabutan ako. So, pwedeng ganon ang mga naramdaman ng mga bantay na gustong dakpin si Jesus na inutusan sila ng mga Sadducees at ng mga Pharisees. Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. So ito na yung last day ng Feast of Tabernacle o Pista ng Sukot o Pista ng Tent. Ang daming tao noon, tumayo siya. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. O ayan na naman, kung tayo isa sa mga nakakapakinig kay Jesus, wait lang. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Halika, lapit tayo. Hingi tayong tubig dito. Iba ganun? Parang, ano ba sinasabi nitong taong to? Meron siyang dalang tubig. Hingi tayong tubig. Pero hindi, ito ang sinabi ni Jesus. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi sa kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang gusto sabihin lang ni Jesus dito, kung tayo ay mga Hudyo, kung tayo ay mga Pharisees, Sadducees, tayo ay simpleng Hudyo nung araw, alam natin ang kwento natin kung saan tayo nanggaling. So, yung sinabi ni Jesus yan, definitely maaalala nila yon na, alam ko na sinasabi nito. Parang ito yung tubig natin nung araw sa disyerto. Kung nakuha nila ang gustong sabihin ni Jesus. Kasi nung araw po, nung sila ay pumunta na sa wilderness, nung umalis sila sa Egypt, si Moses may baston. Di ba ginamit niya yung baston niya para makalakad sila sa dagat, para ma-separate niya yung dagat at doon sa kalagitnaan doon sila nakalakad. Utos siya ng ating Ama. So, ginamit niya yung baston niya at na-separate yung water. Ganon din po, nung mga tao ay nauuhaw. So, nandun sila sa disyerto. Uhaw na uhaw sila. Ngayon, sabi ng mga tao, ano ka ba naman, Moses? Ang sarap ng buhay natin sa Egypt. May tubig doon. Napakadali, uminom. Parang ganon. Dito, bakit mo kami dinala sa disyerto? Walang tubig. Nagkakamatayan. Ultimo yung mga anak namin. So, ang ginawa ni Moises, kinausap na yung ama natin. So, paano po bang gagawin ko at nauuhaw na itong mga Hudyo na kasama ko, paano ba at nagre-reklamo na sila? Ang sabi ng ama natin kay Moises, gamitin mo yung iyong baston at paluin mo yung bato at dadaloy ang tubig doon. Yun po yan. So, nung sinabi ni Jesus yan, reminds them of their past during
nung panahon na sila ay nasa disyerto at tumakas na sa Egypt. So, definitely alam nila yan kung ano yung sinasabi ni Jesus. Marahil yung iba sa kanila na gets. Yung iba naman, mukhang malabo yata. Ano ba tong tubig na sinasabi nito? So, yung pala yun. Pero ang gusto sabihin niya po rito, pinaliwanag ni Juan o ni John. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa pinagkakaloob noon ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa luwalhati, parangalan. Bakit? Ano ba yung Holy Spirit? Reviewin po natin ulit. Ano ba talaga Holy Spirit? Ano bang malaking bagay ang magagawa niyan sa buhay natin? Ano ba ang Holy Spirit according to Jesus? Ito po makikita natin sa 1:14. So, sa John 14. Ang tawag po rito, pericope. Advance natin yung reading. Ito yung sinabi ni Jesus sa mga disciples niya kung ano ang Holy Spirit. Sabi ni Jesus, sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Yung pala yun. Ang Holy Spirit pala ang nagpapaalala ng mga katuruan ni Jesus. Kapag naalala natin yung katuruan ni Jesus, anong pakiramdam natin? Di ba gagaang ang buhay natin? Maraming mga katuruan si Jesus, di ba? O, huwag kayong mag-alala. O, di ba? May mga ganyan. Humingi lang kayo, bibigyan kayo ng Ama. Hanggang ngayon, di kayo humingi eh. So, lahat daw ng mga katuruan ni Jesus ay ipapaalala ng banal na Espiritu. So, yan po ang maliwanag. Ang ipapaalala ng banal na Espiritu ay mga salita ni Jesus. Kaya napakalungkot isipin na yung ibang mga kasulatan sa Biblia, sa churches nowadays, yun ang madalas mga tinuturo. Katulad ng madalas to naririnig ko. Sabi ni Apostol Pablo, puro sabi ni Apostol Pablo, sabi ni David, sabi ni Isaiah. Ito pala, ang ibubulong pala po ng banal na Espiritu ay salita ni Jesus. Kaya dapat talaga aralin natin ang salita ni Jesus dahil once na marinig natin ang salita ni Jesus, ay para tayong uminom ng tubig. Pagka nakainom tayo ng tubig, refreshing. Yun po yun. Kaya tayo nag-aaral at pinag-aaralan natin mabuti ang salita ni Jesus kasi yun ang magbibigay ng refreshment sa ating buhay. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, sabi ni Jesus. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag magbagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. So yun pala ang reason kung bakit tayo bibigyan ng banal na Espiritu ni Jesus. Pag alis niya, tsaka tayo bibigyan ng Holy Spirit. Pero ngayon, nasa atin na ang Holy Spirit. Bakit? Nasa atin na ang salita ni Jesus. Ang akala natin, kapag may Holy Spirit tayo, mangingisay tayo, hallelujah, praise the Lord, may Holy Spirit ako. Hindi po. Sorry, hindi po yun ang tinuturo ni Jesus. Yung mga churches na nanginginig-nginig para sabihin meron siyang Holy Spirit. That's a fake Holy Spirit. Hindi po totoo yun. Ang Holy Spirit magpapaalala ng salita ni Jesus. Yun lang po. Hindi yung panginginigin ka na para ka na-possess ng Holy Spirit na hindi mo na alam kung ano nangyayari. Hindi po. The Holy Spirit is our guide. The Holy Spirit makes us happy. Magkakaroon tayo ng confidence sa buhay. Yan ang Holy Spirit. Bakit po? Dahil yan ang salita ni Jesus. Iinis ako sa ganyan, yung mga nangingisay-ngisay pa. Hindi totoo yun. Pakinggan natin yung sinasabi ni Jesus. Hindi yung sinasabi ng tao sa Biblia. Hindi komot na sa Biblia. Yan na yun, yan na yun. Hindi. Yung sinabi ni Jesus, eto ang makapangyarihan. Eto ang totoo. Sabi nga ni Jesus, darating ang panahon, may mga manliligaw talaga.
magsasabi, ako yan, ako si Jesus. Sa ganung paraan, sa mga katuruan na ganyan, akala nila, maloloko nila ang mga nag-aaral naman ng salita ni Jesus. Kapag napag-aralan mo ang salita ni Jesus, hindi tayo madideceive ng mga churches na nagtuturo ng mali na sinasabi nilang, eto si Jesus, ganito ang turo ni Jesus. Hindi po. Kaya ito, no, napag-aaralan natin mga katuruan ni Jesus, yun pala ang Holy Spirit. It reminds us of the things na mga sinabi ni Jesus. Yun lang. Maliwanag, pakikinggan mo yung mga sinabi ni Jesus kapag napag-aralan mo. Pero kung hindi mo napag-aralan, hindi mo nabasa ang salita ni Jesus sa gospel, anong i-remind ng Holy Spirit? Eh di yung mga katuruan ng mga nanliligaw na akala mo ganun ang katuruan ni Jesus, na ang Holy Spirit mangangatog ka. Oh, hallelujah, praise the Lord. Yan, akala natin ganun ang Holy Spirit noong araw. Hindi po. Maliwanag, sinabi ni Jesus, siya po ang magre-remind o magpapaalala ng mga salita lamang ni Jesus. Maliwanag po. Si Jesus po nagsabi yan, hindi po ako. Sinabi ng ilang, nakarinig sa kanya, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Siya na nga ang Kristo, sabi naman ng iba. So ano ibig sabihin ng Kristo? Messenger. Iniiba nila yung mga meaning ng Kristo. In fact, kung ite-trace nyo po kung ano talaga ang Kristo, that's messenger. Ito na yung mga Bible scholar. Anong sabi? Anointed one. Ang layo naman sa messenger, sa anointed one. Ang messenger po, tagahatid ng salita ng ating Ama. Gusto nila maging sagrado yung salitang Kristo. Kaya ginagawa nila, iniiba nila meaning. Oh, anointed one yan, anointed one. Nawala na tuloy yung true meaning ng Kristo. Ang ibig sabihin ng Kristo, messenger o tigahatid ng salita ng ating Ama. Yan po ang Kristo. Yan ang definite meaning niyan. Huwag na nating ibahin. So, ngunit may nagsabi, maaari bang magmula sa Galilea ang Kristo? Di ba hindi? So, nagda-doubt, may doubt o may pagtatalo yung mga Hudyo. Hindi ba sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay magmumula sa lipi ni David at ipapanganak sa Bethlehem, sa bayan ni David? So, parang sinasabi nila, imposible naman, taga Galilee yan Galilea. Sabi ipapanganak daw ayon sa kasulatan natin at tinuturo ng mga Pharisees tsaka ng mga Sadducees sa templo na ipapanganak daw saan? Sa Bethlehem. Ang tanong, sa Bethlehem ba pinanganak si Jesus? Opo. Pero hindi naman sila doon nakatira Sa Galilee sila, diba? Sa Galilee sila nakatira. Paano sila napunta ng Bethlehem? Alamin po natin kung paano. Birth of Jesus in Jerusalem. Kung natin dito sa picture, may nakasabi niya, ay sorry, fully booked na po. Fully booked na po, bakit? Meron bang mga Airbnb nung araw sa kanila? Meron bang para mga hotel? Mamaya po. Ito, kwento ko rin sa inyo. Number 1, si Joseph at Mary nakatira sa Nazareth, sa Galilee. Okay, so dun sila nakatira. Nagpasensus ang Romano. Alam niyo kung bakit nagpasensus ang Romano? Ang Romano kasi sila yung sumakop sa mga Hudyo, sa Israelita. Pero nararamdaman nila, dumadami na yata ang mga Hudyo. In fact, nagkakaroon na nga ng grupo na balitaan nila, yung mga zilot. Yung mga zilot, sila yung mga lalaban sa mga Romano. Parang tayo nung araw, yung Hapon, dumadami na yata ang guerrilla, kung tawagin nila, nung araw, mga Pilipinong lalaban sa mga Hapon. So, nagpasensus sa itong Romano para malaman nila kung gaano karami na ang mga lalaki na maaaring lumaban sa kanila, na nagkakaroon nga ng grupo na kung tawagin ay mga zilot. Nagpasensus ang Romano, sakto buntis si Mary, at kailangan nilang pumunta sa Bethlehem na hometown ni Joseph. Doon ipinanganak si Joseph. Kung may birth certificate si Joseph,
ang nakalagay doon sa kanyang birth certificate, Bethlehem. Doon siya pinanganak at doon siya lumaki. So, kailangan siyang pumunta sa Bethlehem. So, naipanganak si Jesus sa Jerusalem, sa bayan ng Bethlehem, na siyang birthplace din ni Haring David. Yung pala yun. Yung pala po yun. Nung Pasko, ganun na nangyari. From Galilee, lumakad si Joseph at si Mary patungong Jerusalem sa Bethlehem. So, dun pinanganak si Jesus. Sino pong nakakaalam doon? Noong mga panahon na yon, busy sila lahat magpalista doon sa census. Busy sila na pumunta sa Jerusalem. Ang kanilang hometown doon. Yung kanilang birth certificate at nakalagay at Bethlehem. Pupunta ka ngayon doon, ang layo-layo, lalakarin mo. So, parang ako po, pinanganak ako Quezon City. Sa St. Luke's, Quezon City. Wow, sosyal. Pero, lumaki ako sa Makati. So, magtataka ka, bakit ka sa Makati lumaki? Pinanganak ka sa St. Luke's, Quezon City. Parang ganun po yan. So, si Joseph kasi pinanganak sa Bethlehem, kaya pumunta ngayon sila sa bayan niya, which is Bethlehem. Pero sa mga Hudyo, nagdadalawang isip tuloy sila kay Jesus. Hindi naman tiga Jerusalem yan, tiga Galilee yan . Alam niyo naman ang Galilee, mamaya pag-usapan natin kung ano yung mga tao sa Galilee. Nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa mga tao dahil sa kanya. Gusto ng iba na dakpin siya, ngunit wala naman nangahas na humuli sa kanya. So walang naglakas ng loob na humuli kay Jesus kahit na gusto na nilang hulihin. Nang bumalik ang mga bantay sa templo, eto na, magre-report na sila doon sa kanilang bossing. Nang bumalik ang mga bantay sa templo, tinanong sila ng mga punong pari at ng mga pariseyo, mga Sadducees, bakit hindi ninyo siya dinala rito? Siyempre, ikaw yung punong pare. Ikaw yung parisin, magagalit ka. Bakit hindi mo dinala rito? Initusan ko kayo para dalhin dito. Hindi nyo dinala. So, yun po ang nangyari doon. Nagagalit na ngayon itong mga punong pare tsaka mga pariseyo. Sumagot ang mga bantay. Sabi nila, wala pa kaming narinig na nagsalita ng tulad ng taong ito. Ultimo yung mga inutusan ng mga pariseyo at ng mga Sadducees, ng mga punong pare. Nawindang sila, kakaiba yung mga turo ni Jesus. So nagtaka sila. Para bang kakaiba ho talaga, hindi namin mahuli. At ayaw namin hulihin kasi kakaiba talaga yung mga salita nila. Ito yung mga tanong ng mga pariseyo. Pati ba kayo'y nalinlang na rin? Para bang naloko na rin ba kayo nitong taong to? Na-scam na rin ba kayo nitong taong to? So sabi nila dun sa mga bantay. Mayroon bang pinuno ng pariseyong naniniwala sa kanya? Para bang kami dapat ang yung mga bossing. Kami mga leader dito ng church. Parang sinasabi niya na, kami ba naniniwala ron? Sabi niya, ang mga taong bayan na ito na walang nalalaman sa kautusan ay mga sinumpa. Wow, talaga nga naman. Binalikan kagad yung mga hindi sumunod sa kanila. Parang sinumpa kayo dahil hindi kayo sumusunod sa amin. Yan yun. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo. Kilala natin si Nicodemo, no? Ang pariseyong nagsadya kay Jesus noong una at siya'y nagtanong, hindi ba't labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nalilitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa? So parang si Nicodemo sa English, Nicodemo sa Tagalog, na parang, sandali lang, wait lang. Wala naman sa kautusan natin na hindi lilitisin yung tao. Parang sinasabi niya na, oy, alam naman natin ang batas. Bakit hindi natin sundin?
Parang exage yung ginagawa nyo, huli kagad. Di ba dito nga sa Senado, bago maikulong, ang tagal-tagal. Di ba? Meron ng mga sinampang kaso si Trillanes. Hindi pa rin nahuhuli, hindi pa rin nakukulong yung kinakasuhan ni Trillanes. Parang ganun. Ang tagal-tagal. Pero kapag nagnakaw ka ng tuyo sa palengke, kulong kagad pag mahirap ka. Diba? Pero ito, gusto rin ng mga Pariseo, ng mga Sadducees, aba ay kulong kagad. Kaya sabi ni Nicodemo, si Nicodemo kasi po, kung tutuusin, ang ranggo ni Nicodemo sa mga Pariseo. As I have said, may mga ranggo po yung mga Pariseo na yan. Isa siyang judge. Okay? So, kaya alam na alam niya. Yung iba, parang abogado, siya judge. Kailangan litisin muna natin. Ayon sa kautusan. Parang ganun niya. Kapag sa kautusan yung gagawin natin, nahuhulihin natin sa agad. Okay, alamin natin, Nicodemo, sino ka nga ba? Number 1, Pharisee siya at member ng Sanhedrin. Pag sinabi natin membro ng Sanhedrin, highest court of justice. So, pwede nga siya ay isang judge. Number 2, isang gabi bumisita kay Jesus at pinaliwanag sa kanya ang pagiging born again. Number 3, pinagtanggol si Jesus sa mga Pariseo. Ito, yung ginagawa ni Nicodemo. Parang pinagtatanggol niya si Jesus ayon sa batas. Doon tayo sa batas lang. Alam ko rin ang batas. Wala sa batas ang ginagawa niyang huhulihin niyo kagad. Ito yung pinag-aaralan natin ngayon. At number 4, tumulong kay Joseph of Arimathea mailibing si Jesus. O isipin nyo, ang laki ng pagbabago no, ni Nicodemo. Kung tutuusin para titignan siya mula ulo hanggang paan ng mga kapwa niya Pariseo at sasabihin sa kanya na, uy, yung huhuli namin, uy, yung gusto naming patayin, kinakampihan mo. Isipin nyo, nung namatay pala si Jesus, tinulungan niya si Joseph of Arimathea. Isa pong mayaman tao yan. Alam niya naman ang mga mayayaman. Sila magkakasama. Mga Pharisees noon, mayaman din po yan. Ito si Joseph of Arimathea, isang mayaman na tao na nakakilala kay Jesus, na naging disipulo rin ni Jesus. Si Nicodemo, siya rin po tumulong siya ngayon kay Joseph of Arimathea. In fact, nagdala siya ng myrrh tsaka aloe pag-prepare ng patay. So makikita natin si Nicodemo may pagbabago sa buhay. After all, nag-usap sila nung gabi. Bakit sa gabi nung nagpunta kay Jesus? Siyempre, baka malaman ng mga kapwa niya, Pariseo na, hoy, anong ginagawa mo dyan? Bakit kinikilala mo yan si Jesus na yan? Kung tutuusin, gusto na namin pakain yan. Sumagot sila. Ikaw ba, tiga Galilea ka rin ba? Saliksikin mo ang kasulatan at makikita mong walang propetang magmumula sa Galilea. Bakit kaya? Bakit kaya masyado nilang inaapi ang Galilea? Na si Jesus daw, taga Galilea. Para bang, naniniwala ka ba dyan? Galing sa squatter yan. Yung Galilea. Tignan natin, alamin natin, ano ba talaga ang Galilea o Galilee? Yan. Number 1, probinsya na may 90% na mahihirap na pamilya dahil sa mataas na pandarayang paniningil ng tax ng Romano. Yun. Kaya pala inaapi ang mga tiga Galilee o Galilea. Bakit? Mga mahihirap pala sila ron. Bakit sila mahirap? Sobrang taas ng mga taxes ng mga Romano. Under sila sa Roman government Kaya ang Romano ang nagbibigay ng tax sa kanila. Hindi lang yon. Habang sinisingil sila ng tax ng Romano, naniningil din ang kapwa Hudyo. Mag-tithes kayo rito sa templo. Yan, sana mapag-aralan natin yung tithes pagdating ng araw. Pero yan po yan. So, nagbabayad ka na ng tax, nagbabayad ka pa sa templo ng tithes. Ang tithes po, yan po ang tax ng araw. Kaya ewan ko ba sa mga churches, bakit
Hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila yan, pinapractice nila yung tithes, yung tithing. Okay, marami tayong paraan para magbigay tayo sa ating Ama, hindi lang sa pera. Kasi paano po yung may walang pera? Paano sila magbibigay ng tithes? Paano sila mag-aabot sa ating Ama? Diba? Ang tithes po sa akin at kay Jesus ay noon pa pinigilan na ni Jesus yan. Kasi napaplastikan si Jesus. Pakitang tao lang yung tithing na yan. Na paano yung walang maibigay sa church? Makikita mo, hindi makalapit sa harap para ipakita yung eto tithes ko. Oh, paano yung walang pera? Diba? Tsaka isa pa, sabi ni Jesus, kapag magbibigay kayo, pag inabot ng kanang kamay, huwag ipakita sa kaliwang kamay. Kaso, sa church, sa harapan pa yung basket, ito ang tithes ko. Hello, ayaw ni Jesus yan. At ayaw din ng Ama natin. May mga pagkakataon na sasabihin sa atin ng Banal na Espiritu, magbigay ka. Kanino? Dun sa mahirap, bigyan mo. Tsaka hindi pera lang. Pwedeng pagkain, lumang damit, at kung ano-ano pa. Yan ang tithes, kung tutuusin po, na nasa puso. Number 2, ang trabaho nila ay ang pagsasaka, mag-alaga ng hayop, mangisda, at laborer tulad ni Joseph na karpintero. So, yan po ang mga trabaho nila doon sa Galilee. Kaya inaapi sila ng mga Pariseo. Kasi doon po sa Jerusalem City yun, hindi yan probinsya. Kaya big time yung mga tao. Number 3, mababa ang tingin nila sa kanila ng mga mayayaman sa Jerusalem. So, doon sa Jerusalem, mayayaman sila, mga sosyal. So, ang tingin nila dito sa Galilee, o mga tao sa Galilee, mga Galileo, ay mababa, mga mahihirap. Hindi tayo level, sosyal kami, elitista kami. Kayo, yagit kayo. Parang gano'n. So, mababa ang tingin nila. So, kaya parang sinasabi nila, meron bang galing sa Galilee na magiging propeta? Mahihirap yung mga tao dyan. Number 4, Aramaic ang salita nila. Gayon din si Jesus. Pag sinabing Aramaic po, common language. Yun po yan. Parang tayo ngayon. Kapag mayaman, I like to buy this bag, this signature bag, and actually, ganyan. Pero pagka-Aramaic, uy, gusto ko yung bilta niya. Sarap yan, fishbowl, oh. Tusok-tusok. Mga ganyan. Okay. Okay na, okay. Amoy mo na konti. Wala namang amoy, pwede na yan. Sarap siya, murang-mura, 50 lang, mga ganyan. So, makikita nyo ang itsura ng mga ng mga taong nagsasalita ng Aramaic. Sila, wow, Hebrew yan, Greek, mga ganyan ang mga salita. So, si Jesus, makikita natin. Minsan, makikita natin, ang ganda ng suot ni Jesus, parang well-dressed, parang signature dress. Pero kung tutuusin po, doon pala isa sa mga dahilan, inaapi si Jesus dahil sa kanyang kasuotan, sa kanyang itsura, sa kanyang pagsasalita, Aramaic. Number 5, karamihan sa kanila ay walang modo. Bakit walang modo? Kasi po, konti sa kanila ang nagkaroon ng edukasyon. Hindi katulad sa Jerusalem, talagang kailangan kayo mag-aral. Karamihan doon, talaga makikita nyo maayos yung mga bata. Dito, hindi naturuan ng GMRC. So, walang mga modo yung iba. Siguro talagang medyo rough sila kung kumilos at magsalita. Number 6, hindi pinapahalagaan ang ritual na batas dahil hindi sila Hudyo. Anong ibig sabihin? Kasi po doon sa Jerusalem, maraming ritual na batas. Okay, katulad niyan, yung mga Feast of Tabernacle, mga ganyan. Mga mag-aalay sa church, yan po yan. Yan ang Galilee. O punta naman tayo sa Jerusalem. Bakit? Ano ba ang Jerusalem at kakaiba sila? Wow, sosyal. Okay, mayaman ang mga nakatira, lalo na ang pamilya ng mga priest at rabbi. Wow, mayayaman pala sila.
Mansyon ang mga bahay at malapit sa templo. Feeling sacred to live nearby. Alam niyo po, kapag malapit ka sa church, kahit noon tayo, di ba? Pagka-poblasyon, malapit sa church, yung bahay mo, ay iba ang dating mo, mukha kang mabait, mukha kang holy, okay? Kasi malapit ka sa church. Yan ang tingin nila. So sila, feeling nila mabait sila, mukha silang santo, parang gano'n. May mga pamilihan at mga hostels. Wow, may mga mall na pala noon, mga pamilihan at mga hostels. Kung hostels, maliliit na hotel. Para mga Airbnb yan. Yan po, kaya nga ho si Mary, di ba? Wala na silang ma-check-inan. Wala na silang ma-check-inan. Kaya dun sila sa Sabsaban, pinanganak si Jesus. Pero sa Bethlehem. Pero sa dami ng tao nagpunta dun sa Jerusalem, sa Bethlehem, dahil nga dun sa Romano, nagpa-census, nagkagulo tao doon. Kaya yun, nag-check-in sila dun sa Jerusalem. Noon pa, may mga hostels na. Bakit? Kasi po dinadayo ng mga turista o mga tiga-ibang lugar ang Jerusalem. Kaya ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. Pero sa yagit na lugar, sa Sabsaban, pinanganak si Jesus. Yan po ang Jerusalem. Kaya makikita natin yung difference ng Galilee tsaka ng Jerusalem. So, yun ang tingin nila kay Jesus. Mababa, marungis, dugyot. Kung tawagin ngayon, dugyot yan. Tapos sasabihin nyo, propeta yan. Message, anuman ang estado mo sa buhay, kung ikaw ay tinawag upang makapakinig ng salita ni Jesus at iyong isinapuso, magiging malaki ang pagbabago mo sa iyong sarili. Totoo po yan, di ba? Nung nakapakinig tayo ng salita ni Jesus at nakilala natin si Jesus, ay ganun pala si Jesus, pinaghirapan pala niya ng husto ang salita ng Ama para madala sa atin at mapakinggan natin at maisapabuhay natin. Kaya tignan nyo, no? Makikita nyo, no? Na kahit ano pa estado ng buhay ni Nicodemo, di ba? Narinig niya yung salita ni Jesus, naniwala siya. Yung mga gwardya, parang gwardya sibil nung araw, kahit ano pa narinig nila si Jesus, hindi nila mahuli. Talagang nagbago sila. Ganyan din tayo, di ba? Ganyan din tayo nung narinig natin ang salita ni Jesus, ang laki ng pagbabago natin sa ating buhay. Wala akong pakialam kung ako I don't know how to speak Tagalog, no? Mga ganyan. I don't know how to speak Tagalog. I only speak English. Walang pakialam kung ano estado mo sa buhay. So, yan. Kahit mayaman ka pa, pag tinawag ka, whether you like it or not, talagang anak ka ng tatay natin sa langit. Shoot ka ngayon. Safe ka na. Kaya yan ang title natin. Safe ka na. Yan. Ang unang pagbabago sa buhay natin, simula nang kinilala natin si Jesus. Alam niyo po, ako, simula nung nakilala ko si Jesus at binabasa ko ng ganito, ang salita ni Jesus, ang daming pagbabago. Una, hindi na ako yung, pag wala kaming pera, takot na takot ka. Wala kaming pera. Ay, nako, walang pera, bukas meron yan. Diba? Ganon. Hindi yung natatakot ka, ano bang pambayad namin ng bills? Ay, ano ba yung susunod na kakainin namin bukas? Ay, nako, bakit ko iisipin yon? Ano bang turo ni Jesus? Bubulungan ka ng Holy Spirit. Po-provide ka lahat ng kailangan natin. Do not worry. Diba? Minsan ganyan. O kaya, yung mga pananalita na pangit na pananalita, mga bastos na pananalita, yan yung mga una-una nababago sa atin. Kasi dyan natin makikita na nagbabago tayo o naboborn again tayo. Born again and again and again and again. Diyan po yung ibig sabihin yan. Hindi yung born again, isang araw lang, hallelujah, praise the Lord, na born again ako. Tapos paglabas, ayun, nandun na naman sa sugalan, o andun na naman sa bisyo, hawak-hawak na naman, alak, sigarilyo. Hindi po ako naniniwala doon. So, ano ang unang pagbabago sa buhay natin simula nang kinilala natin si Jesus? Okay, magtatanong po ako. Araw, sulit mo.
Marunong ka nang mag-sorry. Kung nagkaroon ka, pagsalita ka ng hindi maganda. Ako po dati ganun eh. Tapos sinabi ko na, pero nung bandang huli ko, natuto na po ako magsabing sorry ha, nagalit ako kanina, hindi ko napigilan yung sarili ko. Papakumbaba ka na ako ulit, na ako. Dati hindi po, parang nahiya akong pakumbaba. Kasi sabi ko na, pasensya na, ganun. Sino po yung hindi nagpakumbaba kay Jesus sa mga disciple niya? Para sa iyo po. Sa mga disipulo niya po, sa 12 disciple, pinag-aralan natin, yung ma-pride. Si Judas. Judas, tama. Very good. Pasado ka sa quiz. Okay, di ba? Oh, nakakatuwa naman. Tama po, lahat tayo ganyan. Madaling magsungit. Ano pa yun? Hindi marunong mag-sorry. Di ba? Para bang... Opo, marunong ka nang kumilala ng pagkakamali mo. Correct. Totoo yan. Marunong ka na rin magpakumbaba. Amen. Oo nga eh. Nakakatuwa, no? Pare-pareho. Yung mga nakakilala kay Jesus, pare-pareho. Ganyan talaga pagbabago. Totoo po yan. Inaalis ng ating ama yung pride. Di ba? Isipin nyo si Jesus nga, sobrang pagpakumbabang ginawa eh, di ba? Ako po, maawain, mabait. Ako po maawain, mabait. Pero pag nagalit, tigre. Hanggang ngayon? Tigre. Hanggang ngayon? Then, una na nakakilala ako kay Jesus. Ganun ako, mabait ako, madali lapitan, madaling maawa. Pero pag niloko naman ako, talaga makakarating pa sa korte. Kung hindi makuha sa magandang usapan. At saka, nag-name ako ng tao. Sinasabi ko yung mga mu, yan. Yung mga mu, yan. Yan po. Pero Lahat sinasabi ko kung ano yung lumabas sa bibig ko. pero sa ngayon, Wala na. nakakatuwa, ano? Laki ng pagbabago pag nakilala mo talaga si Jesus, ano? Ayun. Hindi ako nagpapatalo talaga pag may atraso sa akin. Hindi ako na, sige, mandakag. Lalaban ako. Parang gano'n. Ano pa? Sino pa po? Icon name. Mm. Ano name sinasabi ko? So may pagbabago, nakita natin yung mga bantay ng mga priest, na mga pariseyo. Nagbago. Ano man ang estado mo sa buhay. At higit sa lahat, ang isang example sa atin, sino? Si Nicodemo, no? Nagbago. So tayo, meron din pagbabago sa atin. Thinker. Yes. Kasi yung attitude. Katulad din po ng iba. Initin ang ulo. Negative mag-isip. Totoo. Hindi yung sociable. Yan ang. Ngayon medyo sociable na. Wow! Oo naman, nung araw, kilala kita. Introvert ka talaga nung araw. Di ba? Magkaklase kami yan, ha? Oo. Mabibilang mo lang sa daliri ang kinakausap niya. Number 1, ako. Ako lang kinakausap niya. Yung makulit ka eh. Makulit ba ako lang? Grabe, oo. Siya mong tao. Siyempre, binubugbog ako sa bahay namin. Grabe, no? Kaya sa labas ng bahay, kailangan maging masaya. Anyway. May takot ka sa puso mo. Takot ka nang gumawa ng kasalanan, kahit magsinungaling. Parang, syempre, di ba, natatakot kang marungisan, kumbaga, parang ganon. Tsaka madali ka nang magpatawad. Ayun. Halimbawa, may mga tao rin nagpo-provoke na mainis ka, magalit ka, parang hindi ka na ganun nagagalit. Natututo ka nang magtimpe. Ganun. Parang aware ka na, no, sa kinikilos mo, no, na dapat ma-please ko yung tatay ko sa langit. Or else, parang nakakahiya. Hindi ko i-consider yung sarili ko as born again. Di ba? Ayun. Tama. Tsaka yun, may takot kang gumawa ng kasalanan. Totoo. Yung mga nakakilala kay Jesus may takot na.
gumawa ng kasalanan. Tama yan. Ano man pinakita na karakter ni Jesus dito? Number 1, walang takot na inatid ang salita ng Diyos Ama sa mga tao. Bakit walang takot? Isipin niyo yung mga Pariseo, tsaka mga Sadducees, nako, tutol na tutol sa mga katuroan niya. Sinasabi niya, meron kayong Ama sa langit. Meron kayong Ama sa langit. Aba, tutol yun, nako, labag sa kanilang batas yun. Hindi yun Ama. Kaya tayo, nasanay tayo. Sorry po, talagang nasanay tayo sa Lord. Pero ang tinuturo ni Jesus, diba, ganito kayo manalangin. Ama namin sa langit. So, ang tinuturo ni Jesus, meron pala tayong Ama sa langit. So, tama po yan. Lord talaga tawag natin dahil nasanay tayo na Lord. Pero, kapag susubukan natin sa mga panalangin natin na, Ama, ako, tawag ko nga Dad, dahil wala akong nakilalang Ama, wala akong nakilalang Dad, dahil yung tatay ko noon, binubugbog ako. Tinawag ko ang ating Diyos na Dad. Kaya tuwing mananalangin ako, Dad, ganyan. Simula ako kagad, Dad. Kasi yun ang turo ni Jesus, magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Ama. Yun ang dinala ni Jesus, isang dahilan kung bakit siya napako. Dahil doon, na sinasabi niya, ang mga Hudyo, ang mga tao, ang sanlibutan ay merong Ama. Amang nasa langit. Galit ngayon yung mga Pariseo, nagalit ngayon yung mga Sadducees. Hoy, mga turo mo labag sa aming kautusan. Lord natin yan. Umabot hanggang ngayon sa mga churches na Lord pa rin ang tawag. Pero kung susundin natin si Jesus, ang sarap ng pakiramdam po na meron tayong Ama na sinasabi ni Jesus na nagmamahal sa atin. Yan po, number 1, walang takot talaga si Jesus. Ihatid ang salita ng Diyos Ama sa mga tao, sa atin. Kahit bagamat na siya ay uhulihin, papatayin, sige pa rin. Diba? Ang tapang. At doon pa siya sa sinagoga, kumbaga sa loob pa ng church niya sinasabi yon. Tutol ang mga Pariseo at mga Sadducees dyan, mga priest. Alam niya kung kailan ang kanyang panahong bumalik sa Ama para sa kaligtasan ng sanlibutan. Diba? Sabi niya, hindi ko pa panahon. Huwag niyo akong hulihin, hindi ko pa panahon, hindi pa ako babalik sa aking Ama. Yan po yan. So alam niya ang plano nilang dalawa ng kanilang Ama. Number 3, nagbibigay buhay siya sa sumasampalataya sa Kanya. Kaya tayo po ng mga sumampalataya sa Kanya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sinabi niya yan. Promise yun. Yun po yun. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung tubig sa puso natin. Magkakaroon tayo ng Holy Spirit. Yan po yan. Hindi yan yung tubig. Kasi po yung sukot o yung Feast of Tabernacle bago ko makalimutan. Kaya po nasabi ni Jesus yan yung tubig, na ako ang tubig na magbibigay sa inyo ng buhay. Dadaloy sa inyong puso. Kasi meron po silang mga ritual nung araw. Yung mga priest, magpuposisyon yan papunta dun sa Siloam, dun sa pool. Yung pool of Siloam po, may natural na tubig na lumalabas po dyan na kung saan kumukuha sila ng tubig at dinadala nila dun sa altar ng templo, na kung saan ibinubuhos nila yung tubig sa altar. Dun sa kabilang side naman, yung isang pari naman o isang priest, ang binubuhos naman alak. So sabay sila, tubig tsaka alak. So yun po yan. Yan naman ay alaala ng sila pinainom ng ating Ama dun sa wilderness ng tubig. Yan po yan. Kaya nila pinapractice yan. Kaya si Jesus naman, para bang tigilan nyo na yung kaartihan yung ritual. Okay? Tigilan nyo na yan. Ako ang tubig na magbibigay sa inyo ng buhay. Yan yun. Kaya po, binrake niya yung kanilang mga ritual, yung mga ginagawa, mga kaek-ekan, mga kalokohang ginagawa ng mga Pharisees at saka mga Sadducees na mga ritual. Yan po yan. So tapusin natin ang ating Bible study. Kung ikaw ay lumapit kay Jesus at tinanggap ang dala niyang salita na galing sa ating Ama at ikaw ay may pagbabago, siguradong ...
safe ka na. Maraming salamat po sa inyo lahat. Safe na ba tayo? Amen. Amen. Totoo po. Basta meron tayong salita ni Jesus na ganito. Ang sarap po, di ba, pag pinag-aaralan natin sa salita ni Jesus. Akala natin napakadali lang yung pagkasabi ni Jesus ng mga salita niya, di ba? Yung pala, pinaghirapan pala niyang mabuti po. Nasaan na nga ito ang maituro sa mga churches, di ba? Kasi kami po, galing kami sa ibang mga churches. Wala po ako naririnig na ganito, na pinaghirapan pala ni Jesus yung pagdala ng salita na galing sa Ama. Tinatawag lang natin na Jesus Christ, Jesus Christ. Pero hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng Christ. Yung pala, mensahero ng ating Ama, ng kanyang salita. Napakadaling sabihin, messenger. Yung pala, ang hirap ng ginawa ni Jesus para dalhin sa atin ang salita ng Ama. Kaya tayo, kapag nasa atin na ang salita ni Jesus at mayroon tayong pagbabago, isa lang po masasabi ko, safe na tayo. Safe ka na. So, maraming salamat po sa inyo.